Feeding and nutrition, ayun. So, use locally available feeds, no? Ano yun? Corn palay, rice bran, copra meal, no? Copra pwede rin, kasaba, no? Yung kasaba, bilad mo lang naman yan, napakaganda niyang replacement sa corn, no? Kitchen leftovers, pwede rin. Scrap vegetable, fruits, no? Grass legumes, no? Indigo pera, oh? Malunggay, madre de agua, no? Yun ang gustong-gusto ng native chicken. Maganda doon, rich sa protein, rich calcium, no? Natural pa, no? Rich in vitamins kasi green feeds. Worms, insect, termites. Feeding practice. Dito po sa sinasuggest namin sa incubator, gumamit na tayo ng starter feeds, commercial. Kung kaya nyo mag-mix, okay. But day old to 1 month, napakaliit lang ng kanyang kakainin, no? Wala pang 100 to 200 grams, depende doon sa strain ng native chicken niya, bawat isa. Sa growers, 5 weeks, gradually reduce the commercial feeds using ordinary local feeds, grasses, legumes, some grains, ano. And then, sa layers po, ito yung pinaka dapat ingatan natin. Nagsasuggest pa rin kami ng laying mass, pero kung kayo ay maganda na yung feeds na mix nyo, samahan lang nyo na magandang calcium content, magandang calcium source, ay pwede na kayong hindi gumamit ng laying mass, no? Para mapaitlog, kasi kung walang itlog, walang manok. Native chicken house, ito hindi ho bakasyonan namin to, medyo masipag yung farmers, nagawa siya ng ganyang housing, okay naman, using locally available, pero laging may akyatan, kasi natural sa native chicken o sa chicken yung protection o imprint sa kanila yung kailangan nila sa itaas sila para iwas sa mga predators, no? Ayan, so ano pa? Ayun, ito yung isang maganda. Hindi naman pataasan po ng bakod. Kailangan natin magandang pagkain kasi doon titira yung ating native chicken, yan, mga ganyan, yung may mga kulungan sa gabi. Inaano namin yung rotational grazing sinasuggest kasi medyo gusto nga natin natural. So, naiwasan natin yung paggamit ng mga gamot. Ibabakit natin yung area, doon muna siya sa kabila na may damo, matatam na natin, and then pag medyo mauubos na, lilipat ulit natin doon sa kabila. So, with that system, medyo na minimize natin yung disease, na-utilize natin na maganda yung area. Ito daw yung present system ng production. So, wag naman ganyan, scaven-based system, no? Parang kakain tayo ng basura niyan, no? So, alagaan natin ng kaunti, like ganito ng kaunti, yan. So, medyo may kaunti ng pagkain, nabibigyan natin ng magandang system ng pag-aalaga, artificial brooding, okay? Heat source, ayan, gumamit tayo ng incandescent. Siya yung nagbibigay ng init. Tsaka minsan, sabi niya, Dok, bakit giniginaw pa rin yung manok ko? Saan ba nilagay yung ilaw? Kasing taas ko ho. Paano makapagbigay ng ilaw yan? Dapat medyo mga 4 inches lang. 2 inches mula doon sa ulo ng chicks. Ayan. Okay, ayan. Ang computation daw, 1 watt is good for 1 chick. Made of bamboo and other lumber GIC. Ayan. 1 square meter na brooder cage, no? Can raise mga 25 to 30, 35 ganun na chicks. Sino na ba may alaga ng native chicken dyan? Taas ang kamay. Di ba pag napisa yung 10, inalagaan ng nanay, pagkaraan ng 1 linggo, 5 na lang yata yun. 6 na lang, no? Mataas ang mortality. Hindi natin alam kung kinain ba ng daga, kinain ng pusa o kinain ng aso o kaya hindi makakain dahil nandoon kasama ng lolo at lolang mga manok yung sisiw. So yung mga lolo at lola muna ang kakain, bago yung mga sisiw. So hindi sila ma-raise na mayas. Pero using brooder, nami-minimize natin yung mortality, no? So pwede nga naman gumawa ng ganito lang. Kung 10 lang yung sisiw mo, bumili ka na lang ng karton ng sigarilyo, buksan mo lang yung 1/4 sa harap, higa mo yon, lagyan mo ng sapin na mainit na ipa o dayami. So, pwede mo nang nalagaan ganon, no? Ito, pwedeng gawain mo yung ganito. Ito, made of plywood. Yung kalahati ay screen, no? Huwag kayong gagamit ng green na plastic. Kinakain ng daga yun, no? So, naabot o nakukuha. Tama lang init dapat, no?
Kung kulang, di dapat nandoon siya sa mga ilaw. Kung proper lang, dapat nakakalat, kain ng kain. So ito po yung brooder house namin sa farm yan. Gumamit daw ng newspaper, can be used as feeder 3 to 5 to 7 days. Bago mapisa o bago dumating yung sisiw, maglalagay ka ng newspaper, 5 patong. Di ba doon mo nilalagay ng feeds? Tanggalin mo daily. Commercial chick starter, so bigyan lang natin. Anti-stress drug kung kinakailangan. Yun, ang nire-recommenda namin, vaccination lang sa Newcastle o yung avian pest. At tamang biosecurity sa inyong area. Pag nakaipon na kayo, nagkaroon na kayo ng stocks sa inyo, pagyamanin na ninyo yun. Huwag kayong masyado yung bibili, kukuha sa iba-ibang lugar. At yun sometimes, at most of the time na nagiging cause ng pagkakasakit. Yan. Hardening period, sabi nila, from brooder, huwag mo agad lagay sa pagalaan. So dapat medyo lagay mo muna sa maliit na lugar, may source ng ano, yan. Growing, ayan, so gumamit ng mga areas na mga dinadamo, hindi mo na kailangan ng grass cutter, yan, magagamit nyo. Health program, provide clean and comfortable housing, maintain cleanliness and good sanitation, ensure feeder, hindi ko rin po ginagawa yan lahat, pero please, gawin ninyo. Provide enough nutrient feeds for maintain condition of the birds and increase resistance against diseases. So kung maganda yung management nyo, maganda yung pagkain nyo, parang tao din yan. So kung kumpleto yung ating nutrient sa katawan, so yung medyo mailap sa atin ng sakit. So avian pest. So yung fowl pox po, kung talagang matindi yung incidence, pero kung wala naman, wag na lang po. Avian pest lang po yung ating re-recommenda. Isolate, separate sick and weak birds, wag iluto. Okay. Thank you very much po.